Ang kwento ng Mongol Empire ay nagsimula sa kwento ng isang mandirigma mula sa Mongolia, si Temujin. Pinanganak siya noong 1162 Common Era sa isang tribal family sa isang lupain na kilala para sa kanilang mga tribal warrior. Unti-unting umakyat sa ranggo si Temujin at matapos ang ilang tagumpay laban sa mga kalaban ay siya ang nahalal na leader ng kanilang grupo. Dahil sa ang ibig sabihin ng salitang Khan ay namumuno o leader, si Temujin ay naging si Genghis Khan. Si Genghis Khan ay kalaunan na muno sa Mongol army na siyang bumuo sa pinakamalaking contagious empire na nakita ng mundo. Dahilan naman para masemento ang kanyang status bilang ang pinakamagiting na mandirigma. Kahit pa ang mga anak at apo niya ang siyang nag-aid para ang Mongol Empire ang maging pinakamagiting at pinaka-impactful na imperyo sa kasaysayan. Si Genghis Khan naman ang siyang nagtatag ng foundation nito. Kung wala si Genghis Khan, walang Mongol Empire. Pero sino nga ba si Genghis Khan? Si Genghis Khan ay isang charismatic military genius na siyang lumipon sa lahat ng Mongol at Turkic tribes sa Mongolia sa ilalim ng kanyang pamumuno, karamihan sa pamamagitan ng political alliances o conquest. Sa taon ng kanyang pagkamatay noong 1227, umabot na ang mga Mongol sa Pacific sa silangan at sa Caspian Sea sa kanluran. Nasakop na nila sa loob ng 25 taon ang katumbas ng sinakop ng Roman Empire sa loob ng 400 taon. Matapos ang pagkamatay ni Genghis Khan, ang Mongol army sa pamamagitan ng kanyang mga anak at ang mga apo ay nagpatuloy sa kanilang marcha. Kahit sa napakalamig na disyerto ng Siberia o sa mainit na disyerto ng Arabia, walang nakaawat sa mga Mongols sa kanilang pagpapalawak. Although ang empire ay nahati sa 4 na units na kilala bilang Sub-Khanates, ang Golden Horde sa present-day Russia, ang Chagatai Khanate sa present-day Central Asia, ang Ilk Khanate sa present-day Iran at ang Yuan sa present-day China. Ang 4 na imperyo na ito ay pinamumunuan ng mga descendants ni Genghis Khan. Ang sikat na Kublai Khan ay apo rin ni Genghis Khan na siyang nag-found ng Yuan Empire sa China, na ang ibig sabihin ay origin. Sa kabila ng pag-i-establish ng pinakamagiting na imperyo sa ating mundo, ang mga Mongols ay madalas na ini-stereotype bilang mga swerteng barbaro na winasak at ninakawan lamang ang lahat ng kanilang madaraanan. Habang hindi naman maitatanggi ang kabrutalan nila noon dahil ang estimated casualty ng kanilang conquest ay nasa 40 million, hindi rin naman tama na baliwalain ang kanilang talino sa pag-i-establish ng malaking imperyo o baliwalain ang kanilang impluwensya sa ating mundo. Ang mga Mongols ay matatalinong rulers na madalas ay open sa pagkatuto at pagtanggap ng bagong ideya, mapa-technological man, cultural o religious. Si Genghis Khan mismo ay nagsimula ng isang sistema ng meritocracy sa recruitment ng kanyang mga army. Nang ibig sabihin, lahat ay dapat na paghirapan ng kanilang posisyon at ang magagaling lang ang pwedeng umangat. Dahilan naman para matanggal ang traditional na clan at blood-based divisions. Kada tuwing conquest, ini-incorporate ni Genghis Khan maging ang mga taong mula sa natalong kalupaan sa kanyang army, na dahilan naman para mabawas ng tsansa ng posibleng repercussions mula sa natalong army at mag-diversify ng sarili nilang army o gumawa ng sarili nilang army. Unique din ang mga Mongols pagdating sa attitude sa relihiyon. Although mga animalist sila na sinasamba ang mga nature gods kaya ng kalangitan at ang ating mundo, tolerant sila sa mga relihiyon ng mga bagong sakop nilang kalupaan. Sa kasagsagan ng panahon na ang religious wars sa iba't ibang parte ng mundo ay talamak, nagkaroon ng religious tolerance ang mga Mongols sa halos lahat ng major religions sa kanilang imperyo. Mapa-Islam man yan, Kristiyano, Buddhism o Confucianism. In fact, flexible na ang mga Mongols at napapractice ang relihiyon depende sa rehiyon na sinakop nila. Kaya nang nakita sa pagpapractice ng Buddhism sa Yuan Empire sa China at Islam naman sa Khaganate Empire sa Iran. Pero ang pinakamalaking impact ng Mongol sa mundo ay syempre ang pera.
Ang Yuan Empire sa ilalim ng Kublai Khan ay ginawa ang paper money bilang official currency nito at sinisigurado ang credibility sa pamamagitan ng pag-guarantee sa value ng paper money sa precious metals. Pero ang pera ay hindi lang basta physical construct. Isa itong concept na tinayo dahil na rin sa tiwala. Para masigurong mananatili ang tiwala, nire-require nito ang governance na matibay ang tiwala at environment na conducive para sa trade. At sinigurado ng mga Mongols na ang imperyo ay meron nun parehas. Habang mga Mongols ay pastoral, nomadic na mga tao, ay kailangan nila makipag-trade para sa kanilang pamumuhay. Kaiba ng agricultural lifestyle na nakaasa sa production. Kaya naman, kaiba sa ilang mga rulers noong mga panahon na yon, tinuturing ang mga traders na kasuspe-suspecha. Ang mga Mongols naman ay may positive outlook sa mga trade at mga traders. Ang pagkakaroon ng malakas at malaking imperyo ay nangangahulugan na ang mga Mongols ay nagawang mapanatili ang kapayapaan at stability sa lahat ng rehiyon ng Eurasia na tinutukoy din na Pax Mongolica o Mongol Peace sa Latin. Dahil sa Pax Mongolica, hindi lang nagkaroon ng ligtas na passage ang mga merchants para makapagkalakal, pero nakaiwas din sila sa matitinding tax na maaari nilang bayaran kung dadaan sa iba't ibang imperyo. Tila nauuna pa nga ang mga Mongols sa iba dahil nag-offer din sila ng tax exemptions at nagagawa pang magpautang sa mga traders na may mababang tubo. Pero meron din naman silang efficient na mail system na tinatawag na YAM, kung saan ang mga mensaherong nakasakay sa kabayo ang magre-relay ng mensahe para ipasa. Nagbigay din sila ng parang passport sa mga merchants na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makapaglakbay sa Eurasian Mongol Empire nang hindi nahihirapan. Sa ganoong sense, nagawa ng mga Mongols na makagawa ng sarili nilang global free trade region sa mundo. So, ibig sabihin na revolutionize nila ang mundo ng kalakalan. Sa mahabang parte ng kasaysayan, ang mga hari at mga pari ay nag-iimpluwensya sa malaking desisyon sa lipunan. At sa paligid ng mga hari at ng mga paring yun ay mga feudal landlords. Lahat ay ini-enjoy ang kanilang aristocratic status sa kani-kanilang mga lipunan. In that sense, napataas ng mga Mongol ang merchant class sa lipunan dahil sa hindi lang pina-facilitate sa kanilang imperyo ang mga merchants pero pinapahalagahan din. At ang pagtaas ng mga merchants ay isang sign ng pagbabago na mangyayari sa mundo. Kalaunan ay ang mga merchants na ang nagko-control at nagre-revolutionize sa mundo at hindi na ang mga hari o ang mga pari. Nagfa-facilitate din ang mga Mongols sa pag-usbong ng science at ng engineering dahil sa ang Unified Mongol Empire ay gumabay sa pagsasama-sama ng mga ideya at innovation mula sa iba't ibang parte ng mundo. Isang simpleng halimbawa dito ay ang imbensyon ng kanyon na resulta ng pagsasama-sama ng Chinese gunpowder, ang flamethrower ng Islamic world at ng European metalwork, maging ang flow ng magigiting na imbensyon, mga ideya o simpleng pang-araw-araw na lifestyle products tulad ng spices, silk at tsaa. Ginawa ng mga Mongols ang Eurasia na isang global village. At sa kung papaano ang pandaigdigang mundo ay hinuhubog tayo ngayon at ang hinaharap natin, ang global world na ginawa ng mga Mongols sa Eurasia ay hinubog ang mundong tinitirahan natin ngayon. Ang parehas na pinakamagiting na contribution ng mga Mongol, ang pag-usbong ng mga merchants at mercantile, intercultural fusion ng mga ideya at innovations ay posible lamang dahil sa century-old road na dahil nga sa mga Mongols. So in that case, ang pinakamagiting na kontribusyon ng mga Mongols ay ang resurrection ng mga daang to na nagkukonekta sa silangan at kanluran na kilala nga bilang Silk Road. Ang Silk Road ang nagkukonekta sa East at sa West sa loob ng higit 1 milenya na nagsiguro sa pagdaloy ng mga ideya, philosophies at mga relihiyon bago pa ang pagkakapanganak kay Kristo. Sa susunod, pag-uusapan natin ang Silk Road na yan. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like kasi importante sa akin ang mga likes ninyo para alam kong nagugustuhan ninyo ang mga ganitong videos. At syempre huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Maraming salamat sa inyong panonood.
Kita-kits sa susunod na video.